Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. No? Sa ating pong ebanghelyo ngayon ay meron lamang iisang paksa, yung pagiging alagad. Pero tatlong katanungan ang sinasagot po ng ating ebanghelyo tungkol sa pagiging isang alagad. Una, ano ang alagad? Pangalawa, ano ang dapat asahan ng alagad? At pangatlo, ano ang laging ginagawa ng alagad? Una, ano ang alagad? Sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Siguro kailangan nating linawin yung mga katagang yun ni Jesus. Hindi ibig sabihin kailangan nating awayin o kaligtaan yung ating mga magulang, yung ating pamilya, o yung ating mga mahal sa buhay. Sapagkat si Jesus ang nagturo din sa atin ng alagad makikilala sa kanyang pag-ibig. At bahagi ng 10 utos ng Diyos ang paggalang sa mga magulang. Pero ang pinaka-key phrase ng ating ebanghelyo ay yung sinabi ni Jesus ng higit sa akin. Sapagkat ano ba ang alagad? Ang alagad ay yung taong laging inuuna ang Diyos sa kanyang buhay. Pero kapag sinasabi nating inuuna ang Diyos sa kanyang buhay, hindi ibig sabihin kinakaligtaan yung kanyang ibang relasyon o pananagutan sa buhay. Kung hindi yung ating pag-ibig sa Panginoon, yung ating pagpili sa Diyos bilang ating pinakauna o pinakamahalaga sa ating buhay, ang siyang nagiging pamantayan ng ating ibang mga relasyon. Kaya nga ating hindi pwedeng sabihin na ating inuuna ang Diyos, pero ating hindi ginagalang yung ating pamilya o yung ating mga magulang o yung nakakatanda sa atin. Hindi pwedeng sinasabi nating ating minamahal ang Diyos, pero ginagawa natin ng masama o hindi maganda yung ating kaibigan o yung ating kapwa. Kasi kung ano yung ating pag-ibig sa Diyos na ating laging inuuna, yun din ang ating sinasalamin sa iba nating relasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam po niyo, merong isang santo, si St. John Bosco. Ang sabi niya, put God first, and all other things will fall at their proper place. Put God first, and all other things will fall at their proper place. Mga kapatid, lagi nating uunahin ang Diyos. Kasi alam ng Panginoon kung siya'y lagi nating inuuna kung ano yung ating mga pangangailangan sa buhay araw-araw. At siya naman ay hindi rin makakalimot mismo sa atin. Una, ano ang alagad? Yung taong laging inuuna ang Diyos kaysa ibang relasyon. Pangalawa, ano ang dapat asahan ng alagad? Krus. Sapagkat sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Parang sinasabi ni Jesus, huwag niyong tatawagin ang inyong sariling alagad kung ayaw ninyo ng krus. Bakit? Sapagkat yung krus ay bahagi ng pagiging alagad natin. Sapagkat si Jesus na sinusundan natin ay humarap pati sa krus. Yan po yung pangalawang paalaala sa atin. Yung krus ay hindi pasakit, hindi yan pagdurusa, kung hindi yan ang tanda ng pag-ibig natin. Kaya nga ang sabi ni St. Maximilian Kolbe is the cross is the school of love. Kapag tayo ay nagmamahal, walang mahirap. Bakit? Kasi kahit yung mahirap, niyayakap natin bilang tanda ng pag-ibig natin. Kaya yan po yung pangalawang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Hindi pwede yung alagad nandiyan lamang kapag ang lahat ay maayos, kapag ang lahat payapa, kapag ang lahat ay madali. Pero kapag mahirap, kapag mayroong pagdurusa, kapag mayroong pagsubok ay nawawala na, hindi yan tunay na alagad.
Pero sa isang banda, maganda ding ating tignan, ano ba yung ating disposisyon kapag ating niyayakap yung krus ni Jesus? Sapagkat merong isang santa, sa Santa Teresa ng Avila, ang sabi niya, the lukewarm do not embrace the cross. They merely drag it along. Ang tao daw na maligamgam, hindi niya niyayakap yung krus. Kinakaladkad lamang niya yung krus. Bakit? Sapagkat yung krus sa taong maligamgam ay parang pinipilit lamang sa kanya na tanggapin. Pero tandaan po natin, kapag sinasabi nating tayo ay alagad, yung krus hindi pinipilit. Kung hindi yun ay maluwag sa ating pusong niyayakap at tinatanggap natin. Bakit? Kasi alam natin, yun din ang makapaghuhubog sa atin. Yan po yung pangalawang ating tignan. Ano ba ang dapat asahan ng alagad? Krus. Kasi hindi pwedeng tawagin tayong alagad kung tayo ay umiiwas sa krus. Kasi sa taong nagmamahal, walang mahirap. Kasi kahit yung mahirap, kanyang niyayakap para ipakita at patunayan yung kanyang pagmamahal. Pangalawa, ano ang aasahan ng alagad? Krus. Pero pangatlo, ano ba yung dapat ginagawa lagi ng alagad? Maganda po yung ending ng ating ebanghelyo. Ang sabi ni Jesus, sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Parang sinasabi ni Jesus diyan, ang kabanalan ay nasa paggawa ng maliliit at regular na kabutihan sa ating buhay araw-araw. Kasi baka minsan iniisip natin, pag alagad, dapat grande. Kapag alagad, dapat matalino. Kapag alagad, dapat sikat. Kapag alagad, dapat magaling. Pero yung huling bahagi ng ating ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Tingin ko lahat naman tayo kaya nating magbigay ng isang basong tubig kapag yung ating kaharap ay nauuhaw o kaya napapagod. Pero merong magandang sinabi diyan si Jesus, isang basong tubig na malamig. Pwede naman sabihin ni Jesus, isang basong tubig lamang. Pero bakit kinakailangan yan dagdagan ng malamig? Kasi parang sinasabi ni Jesus, wag lamang yung bare minimum yung ating gagawin. Kasi baka minsan tayo mismo bilang alagad, kontento na tayo. Basta may magawa, basta may maiabot, basta may maitulong. Pero ang pinakamahalagang tanong ay, yun ba talaga ang pinakamaayos at pinakamabuti na kaya mong gawin at ibigay para sa iyong kapwa na nangangailangan? Pero sa bandang huli, ang sabi ni Jesus, kung yun ang pinakamaayos na ating kayang ibigay sa ating kapwa, ito ay kanyang bibigyan ng gantimpala. Alam po niya, mayroong santo, si Saint Gregory Nazianzen. Ang sabi niya, give something, however small, to the one in need, for it is not small to one who has nothing. Neither is it small to God if we have given what we could. Minsan yung ating focus ay nasa unang bahagi lamang. Magbigay ka kahit maliit. Kasi walang maliit sa taong walang-wala at nangangailangan. Pero ang sabi na si Gregory Nazianzen, neither is it small to God if we have given what we could. If we have given what we could. Talaga bang yun ang talagang makakaya natin? Kaya yun ang ibinibigay at binabahagi natin. Sino ang alagad? Yung taong laging inuuna ang Diyos. Ano ang dapat asahan ng alagad? Yung krus bilang tanda ng kanyang pag-ibig kay Jesus. At ano ang dapat ginagawa lagi ng alagad? Kung ano yung mabuti, pinakamabuti na kanyang kayang ibahagi sa kanyang kapwa na nangangailangan. Alam po niyo, nung ako'y bata pa,
lagi kong kalaro yung aking mga pinsan kapag tapos na yung klase sa hapon. Nung panahon yun, hindi pa naman uso ang mga computer. Ang aming laro ay tagu-taguan, tumbang preso o kaya habol-habulan. Pero kapag dumarating yung aking nanay, meron siyang laging sinasabi sa mga pinsan ko na ayaw kong marinig. Ano yun? Isaling nyo si Godwin, saling pusa. Ayaw kong marinig yun, na ako'y isasali, pero saling pusa. Minsan, para hindi ako magtampo, ini-Ingles ng aking nanay. Saling nyo si Godwin, saling cat. Alam ko na yung cat, pusa din yun. Bakit ayaw ko yung saling pusa? Kasi kapag saling pusa, hindi ka siniseryoso. Kapag saling pusa, ibig sabihin kapag ayaw mo at kapag napikon ka, pwede kang umayaw at umuwi na lamang ng bahay. Kaya ayaw ko yung saling pusa o saling cat. Mga kapatid, walang saling pusang alagad. It's either alagad tayo o hindi. Pero kapag tayo ay alagad, dapat una ang Diyos. Kapag tayo ay alagad, dapat handa nating yakapin ang krus at hindi kalat ka rin. Kapag tayo ay alagad, dapat araw-araw gumagawa tayo ng mabuti na ating kayang ibigay at gawin para sa ating kapwa. Tandaan po natin, walang saling pusang alagad. Amen.